So, meron akong ituturo sa inyo. Bago mo na, okay ba yun sa malakas o pwedeng wala na? Gusto niyo wala na o meron? Meron. Ayaw ko bago natin. Okay. So, ganito ang gagawin natin. Magtatanong ako, sasagutin niyo ako ng totoo. Clear? Magtatanong ako, walang sinungaling. Totoo lang. Okay? Kasi narito ako ngayon para tulungan kayo. Actually, etong FG Express, granted na yan. Kumbaga, pwede kong masabi na kaya nga class 1 medical device. Tama. So, ibig sabihin, nadunig na siya. Nakapwesto na. Kumbaga, pinag-aralan niya ng ilang taon. Pinag-aralan niya ng masusing pag-aaral para lang maipakita o maibigay sa mga tao kung gaano siya kahalaga. Tama? Ngayon, sa maraming pagsisikap at maraming panahon na pagsusuri, lumabas na. Ang problema lang, nung inilabas siya sa market, eto na yung mga Pilipino, eto na yung iba't ibang lahi. Pilipino lang gagamitin ko kasi exclusive dito sa Pilipino tama? Okay. Ngayon, dumating na yung Pilipino, alam nila, dahil sa kwentuhan, or dahil sa explanation, or dahil sa nakikita sa YouTube, or paano siya pinakita sa tao, o paano pinakita yung certification, nakita nila na maganda talaga yung product. Ang problema, kung paano siya tatrabahuhin. Tama? Mahirap. Kasi iba't ibang linya tayo. Tama? Merong dito galing, meron dito sa kanan, dito sa kaliwa, merong successful na, merong masyadong busy, meron nagbibisi-bisihan, meron namang ayaw ayusin yung time nila kahit pwede naman. Meron namang alam na nila pero ang ganit-ganit ng katawan sa pagkilos. Pero naniniwala sila maganda itong business na to at maganda itong product na to. Ngayon, gusto kong gamutin yon. Kasi nasa tamang path na tayo. Nasa tamang product na tayo. Ang kailangan lang, paano gawin? Kasi napapansin ko sa inyo, or napapansin ko sa mga Pilipino, ulitin ko Pilipino lang gagamitin ko, pero lahat naman ng tao. Okay? Napapansin ko sa Pilipino, ningas pugon. Pagdating sa networking, tama? Nakikita nila na, uy, kumita ng malaki yun. Uy, naging successful yun. Nakabili ng sasakyan, nakabili ng house and lot. Pero, sa kanila, hindi maging effective. Okay? Nasaan yung mali? Nasaan yung failure? Nasaan yung mga mistakes? So, narito ako, hindi ko man magamot lahat ng mistakes o hindi ko man naibigay sa inyo lahat-lahat, pero makakasigurado ako sa inyo kahit konti, may bibigyan ko kayo na hindi na kayo dadaan dun sa trial and error kung susundin nila ako. Okay? Ituturo ko sa inyo, hindi masamang gawin kung gusto niyo maging successful. Okay? So, eto na yung tanong. Unang tanong. Sino ang networker na dito? Matagal na, taas ang kamay. Sige, taas mo yung mahiya. Taas nyo lang Sige, taas na. Hindi ko naman kayo tatanungin Okay. Sinong bago lang? Okay. So, bago. Okay. So, maaari makikita nyo sa YouTube, maaari makikita nyo, mababasa nyo kung paano gawin ang networking. Pero hindi pa effective. Tama? Kasi, dapat, dito kasi sa networking, or sa pagiging networker, hindi ka nag-iisa. Hindi ka magiging successful kung nag-iisa ka lang. Dapat kasi, kung anong galing mo,
Kung ano yung tuturuan mo, kailangan mas magaling sa yan. Hoy, ikaw magturo ka, kailangan mas magaling sa atin. Yun ang tamang attitude ng networker. Kung gusto mo maging successful. Okay. Taas ang kamay ang gusto kumita. Okay. Okay. So, sinabi ko sa inyo ito, sa puso, kailangan tunay ang isasagot. Walang plastikan na, okay. Gusto lahat natin kumita, tama? Okay. So, meron akong gagawin. Kung gusto nyo kumita, okay. Ano ko to? Kasi hindi ko na-feel ang aking gagawin. Okay. Nung nasa training ako yung tipo na lagi nakaganito. Nami-misinterpret ako. Masyado daw ako mataas. Dapat daw ginagawa ito. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Okay? Hindi ko ginagawa na kapahiya ako eh. Ganun ba yun? Okay? So, kapahiya ako eh. Ngayon, ang sabi sa akin, alam niyo ba, nakukuha lahat. Kung gusto niyo maging successful, nakukuha lahat sa palakpak. Pero bakit kung natin ang palakpak? Makikita ko sa inyo kung sinong dinapalakpak. Pag sinabi ko, isang palakpak, sabay-sabay, kailangan. Okay. Isang palakpak, mahina. Okay. Isang palakpak, double. Yan, gusto ko. Dalawang palakpak. Okay. Tatlong palakpak. Hanggang mamaya gagawin natin yan. Ngayon. Dagdagan pa natin. Kasi may explanation dyan. Pag pumalak pa kayo, isang palakpak. Okay? Isang palakpak. Okay na. Okay. Isang palakpak. Dalawang palakpak. Tatlong palakpak. Okay. Alam niyo kung bakit? Kasi nung time na kasi tulad niyo ako, meron na kayo dito. Alam niyo paano ako kornihan? Ang mga kasama ko sa dating engineer, doktor, businessman, ayaw pumalakpak. Siya mga ganun lang. Alam mo bakit ibig sabihin nun? Kasi hinahabol mo mula pa yung sinseridad mo sa business na gagawin na to. Sino ang El Shaddai? Sino ang, ako si iglesia ko. Sino ang iglesia ko? Alam niyo pag nasa church, oy, Brad, Hindi, example ko lang to. Alam mo ba, kapag halimbawa kasi sa amin, example ko lang to kasi sa amin, yung pagsagot. Pag may sinasabi yung nananalangin, Opo, Ama, siya nga po, pinifil mo o ninanam na mo kung anong sinasabi niya. Para ma-adapt mo na seryoso ka sa pagtanggap. Tama? Kaya yung palakpak na yun, ibig sabihin nun, seryoso ka sa pagtanggap na gusto mong kumita ng pera. Hindi ka dapat nahihiya. Kahit na anong problema o kung anumang pagkakataon na mababa, malalim na problema, hindi ka basta-basta madadala. Kasi na-practice mo na ang problema ay isa lang solusyon. Hindi ang problema ay isang problema. Tama? Okay. Sige. Ano tayo natin? Isang palakpak! Masakit na kamay? Alam mo, yung mga mag-aarong-araro nga, tamamantal na pero tumikita, di ba? Okay. Gusto ko lang marinig yung arte niyo ako. Isang palakpak. Mas malakas ko sa ilahat sila. Diba? Okay. Isang palakpak. Yun, lumalawag na. Okay.
Halimbawa, okay. Halimbawa, eto yung problema. Ngayon mabuti Okay. Ito yung kalimitan na nangyayari sa Pilipino. Para sa mga bago natin, kayo na magsasabi sa kanila, Pilipino lang ginagamit ko kasi baka sa atin kinukudya ko Pilipino Okay, ito problema. Ang kalimitan nangyayari, ito solusyon. Okay? Ilalagay ko dito. Ano nakikita nyo? Yung problema. Problema. Okay. Bakit ang mga tao ang daling maging marupok? Kasi nakikita niya problema. Tama? Okay. Sana, kung ito man ay problema, etong solusyon, lakan na solusyon. Ano nakikita nyo ngayon? Problema at solusyon. Tama? Ibig sabihin, may hope pa pala. Dapat zero tayo kumuha ng problem. Hindi tayo pwede lagi mag-stick sa problem. Kailangan, pag na okay, may problema, pero may solusyon. At kailangan, yung problema, para lang sa challenge ng katawan natin. Pero pag-isip sa umaga, may solusyon agad. Okay. So, pasensya na, tagamin na naman ang gagamitin ko. Kasi bago ako pumunta rito, maraming hinaing. Sabi ko, malita ako, ayaw daw gumastos ng tagabilan. Tama ba? Tama ba? Sabi sa akin Kuya Norman, kasi ang problema, pag magkakaroon kami ng gatherings o magkakaroon tayo ng seminar, ayaw nang gumastos ng tagabilan. Tama ba? Depende. Yung may nagdepende. Okay. Bakit depende, ma? Depende kung kinakailangan talagang gagastos. Dapat. Kung bagay, ibig ko sabihin, kung hindi necessary, bakit ako gagastos? Okay. So, tama yung sinabi niya, pero i-clear ko yung necessary. Kasi, tayo mga Pilipino, hindi natin alam talaga ang necessary at hindi. Ang gagawin ng mga yan, yung necessary, tatalikudan. At yung hindi, yun ang pagkakagastusan. Okay? Okay. Dito sa networking, ang napapansin ko dito, maliit na halaga lang. Kaya nga, low capital, low risk. Tama? Okay. Sasabi ako dyan kasi maliit naman ang kapital. So, wala naman masyadong mawawala sa akin. Tama? Okay. May kasunod pa yun kahit naman umalis ako doon bayan lang naman yun. So, ibig sabihin, hindi nila pinagpapahalagahan. Tama? Pero, pag sinabi naman sa akin, kasi naman na wala kaming pera, wala kaming time. Okay, taga-Milan. Tama pa itong sasabihin ko. Noong time, last 20 years ago or last 10 years ago, ang mga tao sa Pilipinas, bago makarating sa Milan, gumagastos ng 300,000 pesos. Ano yung hope? Naniniwala sila na pagdating nila ng Milan, giginhawa yung buhay nila. Tama? Pagdating nila ng Milan, makakabili sila ng gusto nila. Hindi nila iniisip ano mangyayari sa 300,000 nila. Kasi, namin yung solusyon. Hindi nila iniisip yung problema kahit magbenta ng kalabaw yan. Kahit magsanla ng bahay, kahit mangutang na, wala sa laminin na ng problema. Solusyon. Ang problema naman dito sa networking na sinasabi nyo
na hindi kaya magpundar, maliit na halaga. Ang kapalit, hindi naman importante masyado yan. Ituturo ko sa inyo mamaya kung gaano ka-importante ito sa ginagawa nyo ngayon. Hindi ko sinisino ang inyong ginagawa ngayon kung ano pa man yan, pare-parehas tayo. Kung ano man ang trabaho nyo, mamataas, mamababa, pare-parehas tayo. Pero kahit mataas kayo, mas mataas pa rin pala itong networking. Mas malakas pa palang magdala ng pera itong networking. Kung maiintindihan nyo lang. Okay. Punta sa kodi ko po para rin-diretso. Okay. Ngayon, kailangan lang natin kapag sumali tayo sa networking, alam natin yung rule. Kung gusto nyo lumago ang isang organization, kailangan may rule. Alam niyo yung rule na yon? Yung ABC rule. Matagal lang tinatanong sa akin ko ng mga partners ko dito. Ano ba yung ABC rule na yan? Ano ba yan? Mahalaga ba yan? Mahalaga ho ito. Kasi dito, magsisimula kung paano kayo lalaki ng solid. Okay? Ibig sabihin ng ABC rule, halimbawa, example, model. Kita mo ano? Sige, kasi yung ginagawa. Dito, anong pangalan mo? Tess. Okay. Bibigyan natin ng example. Ito. Ang ABC rule, ito si Ma'am Tess, siya'y doktora. Kunwari, okay? Ito, siya yung bagong miyembro dito sa networking. Bago. Okay? Ito naman, siya yung leader. Siya yung upline. Okay? Ipapakilala nito, itong si doktora, sa upline. Pakilala mo. Napakilala ko si Doktora, kaya upline ko. Yes. Kasi si upline mo, Upline ko siya. magsasalita, ririnig ko yung si doktora. Yes. Ririnig ko si Doktora. Ngayon, siyempre, ipapakilala mo siya. Okay. Sige. Upline. Itong si doktora na to, bigyan lang kita ng siya yung talagang consultant, magaling na doktora, pinipilahan ng mga pasyente, at talagang well-known. Okay, go. Okay. Upline. Nandito ako kasama si Doktora, Doktora Tess. Ano yung Doktora? Ganun lang. Ganun ka lang magpakilala. Okay. Ganun. Okay. Example. Importante ito importante. Okay. Tama ba to? Halimbawa ako siya. Upline. Eto si doktora. Si doktora, talagang napakagaling. Well-known na doktor ito. Talagang kung magaling siya magsuri, magaling siya talagang doktora, at kung pamali-mali ka, baka titignan niya kung pipirma siya sa kontrata. Pero kasi si doktora, magaling. Doktora, ang upline ko. Tama, mali? Tama? Taas ang kamay ang tama. Okay. Yun. So, ito yung ABC rule. Okay. Wait. Ayaw balik.
Kaya tayo pumunta dito, recruiting si doktora. Halimbawa si doktora ay pedya or consultant sa OB-GYN. Hindi tayo nagpunta rito para doon sa OB-GYN. Nagpunta tayo dito para doon sa business. Alam mo kasi kawawa yung upline mo. Lululukin niya. Pwede bang huwag na natin ituloy ngayon? Kasi nakakaya, doktora yan eh. Mahihiya to. Mahihiya to. Alam mo, halimbawa, magkakaroon ng inferiority complex. Tama? Kailangan kasi, yung upline mo, ang i-boost mo. Yung upline nyo, ang kailangan na bida. Kasi kailangan magkaroon siya ng confidence sa sarili para ma-explain niya ng maayos yung product. Kasi ito naman sa doktora, halimbawa kung apply, wala naman magagawa sa akin dahil alam ko yung product eh. Hindi naman niya alam. Pero kung bigay niya pag-uusapan, doktora, ano ba? Tama? Yun ang maintindihan niyo mamaya. Kasi yung closeness ng upline at ng downline kailangan intact. Solid. Okay? So, ibig sabihin, no matter what